may pambigas na kami. Bago ay umalis na po ako. Kasi nga po, hindi ko na po naasikaso yung pinapasukan ko. Maraming salamat po. May pambili na po siya ng gamot niya. Lalo na po yung sa kidney niya. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, mayroon na tayong babalikan dito at kukumustahin, at kasalukuyan kasama pa rin natin Willie Vlogs. Shoutout pala sa lahat ng mga ambassadors, at mga deputies. At ayun, maraming salamat. Unang-una Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rab. At shoutout sa lahat ng ating mga viewers, at shoutout sa lahat ng mga Kalingap partners. Sa lahat ng mga tumutulong sa atin sa paglingap dito sa Donsol, Sorsogon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga Kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami sa pagkumusta sa isa sa beneficiary natin. Let's go. So, dito tayo, mga Kalingap, mga kababayan. Medyo malayo-layo itong tatahapin natin na to. Ito ay nasa gilid ng dagat sila. Yan. So, yun nga, medyo tong lugar na to, medyo malayo. Lalakad tayo. Maingay ang motor. Maraming paliko-liko dito. Yan, dito tayo. Hello po. Nanay. Ay! Oh. Kamusta, nanay? Hindi naman po. Hindi naman, nanay. Kamusta si tatay? Medyo hindi okay po. Bakit? Pagagaling lang po namin sa ospital. Kahapon, nagdialysis po siya. So ngayon po, manas na po na naman ang katawan niya. Ito tayo kay tatay. Dito ka, nanay, sa tabi ni tatay. Ito tayo ng upuan. Upuin natin itong cameraman. Kwentuhan tayo, nanay, tatay. Kamusta si tatay? Gusto ka gagaling lang sa dialysis. Hirap na hirap gumapang. Saan kayo nagpa-dialysis, tatay? Sorsogon. So, kahapon kayo bumiyahe papuntang Sorsogon. Po, tuwing Webes po, pumupunta kami ng na GSAC Sorsogon for dialysis. Dapat po, 2 times yun. Ang nangyayari na lang po once kasi financial rin po, problem po. Walang ulan. Tapos minsan, sira din ang service, tapos minsan lakas din ang ulan. Ang pinaka, yung, ang hirap na po siya maglakad. Hindi na nga po yung nakakapunta ng CR ngayon. So, sobrang pagkamalas niya ngayon. So, dialysis and then kasama check-up. Kahapon po, po siya nung sinek up po siya. Ang sabi po nung kung papayag daw po siyang tanggalan ng tubig dito. Saan? Kasi bloated yan eh. Puro po yung tubig. Kasi di din na ito maiiwasan na hindi siya ma-bloated kasi po ang dami rin niyang iniinom na maintenance. Pag hindi niya ininom yun, paano naman yung ibang sakit niya? Diabetes, hypertension, tapos may iniinom pa siya sa kidney niya. Dami pong iniinom niyang gamot. Pero maintain talaga siya sa tubig. Ano yung tubig? Recommend pa rin talaga ng doktor? Ang tubig is 1 liter, pero kailan hindi mo pa rin mauubos yung 1 liter na yun. Sa isang araw po. Kailangan tipid. Opo, tipid na tipid yun. Ibig sabihin, limitado. Limitado po. So, ang kailangan inumin niya is 1 liter every day. Or 24 hours. So ano ang ninyo para sa iyo, nanay, ano yung
Yung mga pumapasok sa isip mo na ganito yung sitwasyon ni tatay. Minsan, gusto na mag-give up, pero pag nakikita mo siyang lumalaban siya, parang naging ano ka na rin, stronger ka na rin eh. Para ipagpatuloy pa rin na, sige, ituloy pa rin natin ang paggagamot. Kasi gusto pa po namin siya makasama. So ilang taon na nga pala itong karamdaman na to ni tatay? Yung sa CKD niya po is almost 3 months. So bago lang. Opo. Yung diabetes niya, 4 years na rin. Kasama na po yung toxic keratopathy, both eyes disease na nasa eyes niya. So yun nga, doon sa check-up niya, ano yung suggestion ng doktor? Kailangan daw po talaga nakaano po ng 2 times a week ang dialysis niya. Sabi ko, Dok, hindi po talaga namin kaya bumiyahe. Kasi malayo po talaga ang Sorsogon. Inaantay po namin yung naantay pa po namin yung islap namin para dyan sa Legazpi na lang po siya dialysis para malapit lang. Kahapon po, dinala namin sa GSAC. Ang nangyari po, in-oxygen. 4 hours siya naka-oxygen. Kasi hirap na po siya. Hingal na po. Sabi nga ng doktor, admit na daw kahapon eh. Kasi hirap na talaga siya. Pero lumaban siya, sabi niya, hindi, uwi tayo. Kasi wala tayong panggastos. Sabi ni dito. tatay. Opo. Uwi tayo kasi wala tayong panggastos dito. Private pa tong ospital. Oh. Sabi ko, diretso na lang kita sa probinsya. Ayaw niya rin po. Kung ano po yung gusto niya, yun na lang po ang sinusunod ko. So, ano ang mga dapat gawin pa para as in ano talaga yung karamdaman ni tatay? Yung bang makarecover siya? Ano yung mga suggestion? Ang ano po niyan kasi, kapag mayroon ka pong CKD stage 5, nakaano na po talaga, lifetime mo na po ang dialysis. Lifetime na po yan. Kapag hindi ka na-dialysis, yan na po yung manghihina ka, nagkakatubig na yung baga mo. Marami ka na pong symptoms na mararamdaman. Kaya ang ni-recommend po ng doktor is always naka-dialysis po yan 2 times a week. Ngayon po, ang problema namin ngayon yung pistula. Kailangan siya connectan dito ng pistula kasi Ano yung pistola? dito po i-connect yung yung host ng dialysis yung machine po dito na po ilagay, hindi na dito sa leeg kasi kung makikita po niyo po dito po yan, ayan po siya Nasa liig. Opo, ngayon po nagka-infection po siya, doon dinala ko po siya sa provincial, inilipat naman po dito. Ang catheter, ang IG catheter po ay nagkakahalagang 3.5. Ang pistula naman niya, kung ipapagawa mo po sa direct doctor na no receipt, bihingan po kami 15K. 15,000. Opo, cash po yun. Yun po ang kailangan. Ang sinabihan na po kami kahapon na ituloy nyo na yung pistula kasi may infected na po yun dito. Kasi natatanggalin dito. Kasi dapat po, ang IG catheter niya is almost 3 months lang. Magti 3 months na po yan sa February. Ang kinakatakot ko po, kinakabahala sa kanya, yung maano naman po siya, ma-infection na naman siya, napatagalan naman pong gamutan. So yun nga, sa mga gastusin ninyo, may mga nakakatulong ba sa inyo, ate? Opo. Pero, meron po. So, yung tulong na yan sa inyo para kay tatay, bakit hindi yung mga pangailangan na sinasabi ninyo na yung nga 15,000 at yung yung hose ay hindi pa agad-agad nagagawa? Hindi po kasi ganun kadali ngayon ng Ang hirap po ng ngayon kalagayan namin, hindi po. Hindi, I mean, di ba nasabi ninyo may nakakatulong naman? Di ba? Sabi ninyo may nakakatulong naman. Ibig ko po sabihin, yung kailangan ni tatay na yun nga ay 15,000 at 3,500 ka mo, bakit hindi na ipoprovide? Ano yung tulong na sinasabi ninyo na nakakatulong sa inyo? Yung makakatulong po sa amin, si Cap, yun po yung nag-aaral sa amin sa service. Ngayon po, yung sa naman niya, sa IG catheter, si Cap din po yun. Kaya naman po, kung po, lahat na lang po si Cap. Pero alam ni Cap na ganun yung mga pangailangan ni tatay sa ngayon. Opo. Also, ano ang suggestion nila? Ano sabi? Inaano niya nga po ako lumapit sa mga politiko. Sa? Mga politiko. Mga politiko para makatulong sa kanya. makahingi ng tulong.
So, may mga nalapitan na kayo, ate? May nalapitan po ako yung tumatakbo ngayon dito. Tapos, yung sa ano niya po, yung sa pistula niya po, medyo na hindi kami nagkakaintindihan ng doktor ng GSAC. Kasi, ang sabi ko sa kanya, Dok, paano niyo po maikakabit yung dito sa pistula? Kasi nakakuha na po akong GL. Guarantee letter na magmumula mismo dun po sa sa GSAC para maikabit na yung pistol. Ang nangyari po, yung nakakapagod na po, yung pabalik-balik, sir. Bakit kailangan pabalik-balik pa? Ano yung sitwasyon ni tatay? Yun nga po ang sinasabi, ini-explain ko sa doktor. Sabi ko po, Dok, baka tingnan nyo na po yung asawa ko kung pwede na pong kabitan. Nung una po, ang sabi niya, naubos na yung pondo nyo sa PhilHealth. I-understand ko po yun. Tapos, nung pangalawa naman, ay medyo maano pa yung braso niya. Hindi pa pwede kasi wala makitaan ng ugat. Pagdating naman po ng January 3, pinabalik, ay January 2, pag galing niya sa dialysis, pumunta yung doktor doon. Sabi niya, o sige bukas ikasa natin ang paglalagay ng pistula. Ako naman po, hindi naman po niya in-explain na kailangan nyo ng MDR for PhilHealth for 2025. Na kailangan po nyo ulit i-renew nyo. Ngayon, hindi niya po yun na-explain sa akin na ano ko na lang po, nung bumalik kami ng Friday, sir, biruin nyo po, biyahe kami ng January 2, balik ng January 3. Kami commute. Hirap na hirap po ako kahit po sa paglabas po lang dyan sa eskinita na yan. So, yan sa mga biyahe-biyahe ninyo, ate, na dala si tatay ay may nakakatuwang kayo. Yun nga po. I mean, yung pag-akay kay tatay, mga ganon. Sa ngayon po, meron po yung kapitbahay po namin dyan. Kasama yung kanina. Yung anak po nun may motor. Okay. Inaangkas na lang po namin doon yung asawa ko para hindi na po maglakad palabas kasi wala nga po kaming wheelchair. Kasi yun talagang kailangan talaga niya wheelchair kasi hindi na siya makakalakad. Bukod po sa bulag siya, hirap na yung paa niya din na stroke po yan. Yung ganito niya delikado. One time po, kuwento ko po sa inyo, parang talagang umiyak ako nun eh. January 9, galing kami sa dialysis. Pag-uwi namin, umuulan. Tapos, hirap na hirap siya maglakad. Sir, ang bigat po yan. Ilang kilo yan. Malaki. Maano pa po yan sa akin mabigat. Pag dumapo namin yan sa baba kaming dalawa. Sa lukot po siya. Sakit po ng ganito kalahati. Biglang po siya bumagsak doon sa pinakakanal. Wala kasi mga tao. Wala po kami mahingian ng tulong no kasi umuulan po. Ang mga tao sarado na po yung mga bahay. Kami mag-ina. Umakit talaga na na yung putik-putik po dito. Gas-gas po yung dito niya po. Sugat-sugat yan. Dito pasa-pasa niya yan. Ako dito sa tagiliran. Pakahirap po. Sobrang hirap. Minsan yung pagod na pagod ka na sa sitwasyon nyo. Hindi mo na alam kung paano kayo kinabukasan, paano sa mga susunod na araw. Yung hindi ka makakilos. Hindi ko na alam kung gagawin ko nun. Grabe yung sitwasyon ninyo, ate. Marami talaga, sir. So, ang anak ninyo ay nag-iisa lang. Opo. Ilan taon pa lang yan? 13 years old. Buti yung pag-aaral niya, tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy po. Kaya lang po naapektuhan ngayon na pag-aaral niya kasi pag tuwing dialysis po, sir, umabsent siya. Para masamahan Opo, kayo. kasi hindi ko talaga siya kaya akayin. Wala po akong katuwang mag-akay sa kanya. Siya lang malakas. Hindi nga malakas siya eh. Naawa nga po ako sa anak ko eh. Kasi yung bata-bata niya po eh. Para makaranas ng ganito. Pero sabi ko sa kanya, malakas ka lang. Tignan mo na lang yung sitwasyon ni Papa mo. Gawin mo motivation yan sa pag-aaral mo. Magsumikap ka. Yun mga kalingap, mga kababayan, yung sitwasyon ni tatay. Ano pangalan ni tatay? Si Lito, Ni tatay Joselito. At si nanay, ang pangalan? Carlene. Yung sakripisyo ni nanay Carlene. No? Isang ina ng tahanan. Na inaalagaan niya yung ama ng tahanan. Nadisin sana siya yung mag-aalaga sa kanyang mag-iina. Pero, ang nangyayari ngayon dahil sa kanyang karamdaman, stage 5. Stage 5. Kumbaga sa nasa end stage na yan. Ibig sabihin na bumubuhay na lang talaga dialysis. Grabe, no?
So, yun nga ate, kasi siyempre, yung naikwento ninyo nakakatulong naman si Kap. Pero yung dialysis niya, hindi pa rin totally Nasusunod po nasusunod yung proseso, no? Kasi marami. Kasi tatay, Marami siyang responsibilidad. Kasi nasabi ka sa amin ni Kap, bakit hindi mo anong 2 times? Sabi ko, Kap, nahiya ako sa Kap. Kasi busy ka din. Tapos yung driver mo, busy din yun. grabe, no? Nahiya na po ako, Kap. Sabi ko, kung malapit lang talaga ako ang ano, kaya lang, waiting na lang po talaga kami, Kap. Mailipat kami sa Legazpi. So, nakaano na kayo ng Legazpi? Opo, waiting na lang po kami ng kung ano po yung mabakante na slot doon. Siya po ang ilalagay doon nung kakilala namin dito. Ano yun? Yung slot na yun ay, ano siya doon, kumbaga, confined. Hindi. Ano po Hindi. yun? Sa dialysis po yun. Sa dialysis. Ay, grabe, no? Ano ba yan? Ang hirap ng sitwasyon na pinagdadaanan mo, ate. Nga po eh. Hindi ko nga alam kung ba't ko nakakaya pero alam ko Yes. ang ama hindi ako mapapabayaan. Kasi di naman niya ito ibibigay sa akin. Hindi ko kaya. So, sa pang-araw-araw ninyo, ate, kumusta naman ang sitwasyon pa sa ngayon? Hirap po sir. Natotoo lang. Yung bigas namin last na lang yan. Last na lang po yan. Yung mga nakuha ko nung sa ayuda na na-stack lang sa barangay, last na po yan. Wala akong pambili sa susunod. Kasi pera ko kahapon, binayad ko rin sa oxygen. Alam magkano na yun, 600. Tapos ang daming gamot na pinapabili. Magkano po ang isa nung si Bella Mer, 47. Ilan yung bibili? No, 100 pieces. 47 pesos ang isa. Yes. Hindi ko alam dito sa Dunsol kung magkano yun. Pero sa Sorsogon, 47 na po yun. So, nabili naman lahat yun? Hindi ko po nabili. Kasi po ang inuna po namin muna oxygen. Yung ibang si Bella Mer na stop po talaga. Yung nga po, inaano ko ngayon kung saan ako kukuha ng pambili doon ngayon. Si Bella Mer na gamot na yun. Yun po ay para sa kidney. Grabe, no? Napakahirap po. So, ikaw, di ba doon sa unang vlog natin, pagkukwentuhan natin, meron kang trabaho. Opo. Hanggang sa ngayon, okay pa naman. Wala na po akong trabaho. Ay, umalis na po ako. Kasi nga po, hindi ko na po naasikaso yung pinapasukan ko. Kasi nakatuon na po ako sa kanya ngayon. Kasi hindi mo na po siya maiwan-iwan. So, ano naman yung sabi nung amo mo na umalis ka doon sa kanilang poder? Sabi niya, ikaw kung anong desisyon mo. Kasi ako, ma'am, hindi ko na po dito dahil yung asawa ko, kailangan nakapokus na po talaga ako. Yung trabaho ko, hindi ko na mapokusan yan. Siyempre, nakakaya sa amo. Nakakaya na po, ma'am. Sige, kung anong desisyon mo, sabi niya po sa akin. Grabe, no? Ate, pang-dagdag ninyo. Ay, maraming salamat po. Tama po. May pambigas na kami. Grabe yung sitwasyon nila, mga kalingap, mga kababayan, ano? Kaya maraming salamat, Miss Kisnel Channel, ano? At yung pinadala mo sa akin na pang-ayuda sa mga beneficiaries natin, ayan yung sitwasyon ni Tatay Joselito ba? Opo, Joselito. Ni Tatay Joselito. Grabe. Ang hirap ng sitwasyon ninyo. Sa totoo lang. Opo. Sobrang hirap po talaga. Sa pera ngayon, mayroon kang hawak na pera. Tatay. Wala. Wala na po. Kasi binayad nga po namin kagahapon sa doon sa ospital. Sa oxygen pa lang. Oh,
So yun ang sinasabi ko dito. Mga kalingap, mga kababayan, itong ganitong sitwasyon ay nawawala ako sa focus sa mga pagtatanong kasi kung tutuusin hindi na kailangan silang tanungin kasi nakikita naman po natin yung sitwasyon ng isang padre di pamilya. Yung sakit niya ay, unang-una ano yung sakit niya, ate? Yung yung sakit niya is toxic keratopathy, both eyes disease, yun po yung pagkabulag niya. Sinundan po ngayon ng type 2 diabetes mellitus. Pangatlo po, cerebrovascular stroke po siya. Tapos, ang pinakalas po ngayon, chronic kidney disease stage 5. Grabe. Ang pinakaano po yung ngayon, yung sa kidney. Yung sa kidney ang pinaka-delikado. Yun po talagang lifetime na dialysis. Kasi pag in-stop mo ang dialysis, lahat po yan magmamanas na buong katawan niya. Diyan na po yung hirap na po huminga. Napakahirap po ng isang patient na CKD. So, Miss Del Cabarli, yung ipinadala mo po sa akin na pang-ayuda na ang sabi mo po ay bahala na po ako, ay mag-aabot tayo dito ng nanay. Maraming salamat po. May pambili na po siya ng gamot niya. Lalo na po yung sa kidney niya. Salamat po ng marami. So, yan ate, ano ulit pangalan mo? Arlene, Yan ate Carlin, yung bigas ay galing kay Kisnel Channel at yung pera po na yan ay galing naman kay Miss Del Cabarli ng Happy Life. Yan, pasalamat po kayo. Del Cabarli and Kisnel Channel. maraming salamat po, Miss Kel Cabarli and Miss Kisnel po. Maraming pong salamat dito sa binigay niyo po sa amin. Malaking tulong na po ito para sa amin, lalo sa pang-araw-araw po namin na pangangailangan. Salamat po ng marami. Ang hirap ng sitwasyon. So, ang pagpa-dialysis ni tatay every week 2 times or ano? 2 times po talaga yun. Ang schedule niya po is Monday and Thursday for 3rd session. Okay. Ang nangyayari na lang po, Webes na lang, once a week na lang po ang napapadialysis po namin sa kanya. Kasi, siyempre po, wala nang kahit pa paano magagastos ka pa rin po talaga. So, ang service ninyo papunta ng ospital, kumusta naman? Namamasahe pa rin kayo? Hindi naman po kasi sikap na po lahat yun. Yun. Pati po yung driver, pati po yung gasolina ng tricycle. Yung tricycle sa kanya rin po yun. Halos lahat sa kanya. Opo. Minsan po kasi, na rin po ako pag ito 2 times a week ko pa po kasi ginagamit din po yung tricycle. Pero kung gugustuhin ninyo nanay, pwede kayo tap. Opo. Sa kaligtasan ni tatay, nanay, baka pwede tuloy-tuloy niya. Total, nandiyan naman si Kap. Alam naman ng Panginoon na ang pagtulong ni Kap ay buong puso sa inyo, sa akin, suggestion ko, nandiyan na may tumutulong po sa inyo, lalong-lalo na sa pagbiyahe papunta ng ospital, Mas maganda po, nanay. Tuloy-tuloy niya. Opo. Kasi para kay tatay. Opo, yun po yung yun na po, nag-usap na po kami ni Kap kasi sabi ko, Kap, pag nandiyan na po tayo sa Legazpi, madali na yan. Kasi ang hirap po talaga pag Sorsogon. Layo pa po, nung sa Balugo pa yun. Oh, grabe, Layo po. So, nahihirapan kayo doon sa Sorsogon? Opo, tapos rin po ang tricycle, kung baga saan narorogado po. Na naririndi ang tricycle. Oo. So, ibig sabihin, si tatay ay hindi pa totally na ililipat ang kanyang pagdialysis sa Legazpi. So, kung may lipat siya sa Legazpi, medyo makakaaluan kayo sa
So, yun na lang. So, ano na lang ang hinihintay niya para mailipat sa Yung ano Legazpi? lang po, yung tawag na lang po. Kasi sabi ni nung kausap po namin na nurse doon sa sa lilipatan namin, waiting na lang ng tawag kasi ginawa niya na po yung information sa akin lahat. Ngayon po, madali na lang po yun. Okay. So, kailangan mo ng follow-up para Opo. malaman ninyo kung okay na ba para hindi naman kayo mahirapan and then si tatay nga para hindi na rin mahirapan kasi nakikita ko sa sitwasyon ni tatay, mahirapan siya. Ang ano ko lang po talaga sir, pag ilalabas siya, ipapasok siya kasi hindi naman po kasi totally natin naaasahan yung may motor kasi minsan busy din po yun. Tsaka unang-una masikip Ang itong inaano ko lang po palabas. sana, sabi ko magkaroon man lang siya ng wheelchair. Para Wheelchair. ano na lang talaga, tutulak na lang po namin para na yan, papasok dito. Para Alam naman ni Kap yung gano'n na kailangan niya ng wheelchair. Baka may mahiraman man lang siya. Baka mayroon siyang kakilala na hindi na ginagamit na wheelchair. Baka pwedeng mapagamit mo na kay tatay. hindi ko lang po alam kasi. So, siguro mas maganda ate kung magpatulong na rin kayo kay Kap. Kasi kung sa atin naman, kung sa akin naman ate, yun nga, kung wala nga po itong si Miss Kisnil Channel at Miss Del Cabarli ay baka wala po yan. Kasi ako naman po ay wala namang totally kinikita pa sa YouTube ng halos buwan-buwan, Kaya yun nga, nagpapasalamat ako kasi sa mga nakakapanood, sa mga kwento ninyo, ay may mga nagpapaabot ng konting tulong. Pero hindi naman po talagang ma-absorb ko lahat yung pangangailangan, lalo sa ganitong sitwasyon ninyo. Kasi marami po kaming mga tinutulungan din. Opo. Yung iba nga po ay pakunti-kunti na lang. Kaya tinitingnan ko yung mga sitwasyon, kung sino yung talaga nga sa inyo po ay kung gugustuhin o kung meron lang talaga ako, ate, magbibigay ako ng mas higit pa po dyan. Pero yun nga, medyo talaga tayo, sa tuyo din. Kaya yan yung naibibigay natin. So gano'n na lang po siguro ate, suggestion ko, mag-usap kayo kay Kap kung baka may alam siya na mayroong wheelchair na hindi ginagamit sa mga residente nila. Baka pwedeng pagamit mo na pansamantala kay tatay. Ganun na lang. So, ko muna yung mic. Yan. Kasi magpapaalam tayo sa ating mga viewers. So, yun mga kalingap, mga kababayan, maraming thank you po sa mga nandito po sa aking premiere. Maraming salamat po sa inyong panonood. At yun nga po, maraming salamat Miss Kisnil Channel, Miss Del Cabarli ng Happy Life. Thank you po na marami sa inyo. Ma'am Jenny Stordiban, Ate Sally Naigan, Ate Dio Roland, Ate B-Mix, thank you po na marami sa inyo. Miss Maricel Mostera, Kumari Official, kay Daddy Aris, thank you po na marami sa inyo, lalong-lalo na kay Ate Ana Kuroda, sa Team Kuroda, thank you po na marami sa inyong suporta, sa inyong lingkod. Ulitin ko, sa mga nandito po sa aking premiere, thank you na marami, and God bless po sa lahat. Maraming salamat, and bye-bye.